Wala na silang hukbong dagat, bumagsak na ito. Iyan ang sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong 3 ng Marso. Matapos ang 48 oras na tuluyang nagwasak sa hukbong dagat ng Iran, hinamon ng Iran ang Estados Unidos. Mali yun. Sa loob ng 2 araw, nalipol ang hukbong dagat ng Iran dahil sa pag-atake ng bomba at misil. Napakasama nito sa kasaysayan ng Iran at lalo pang lalala para sa rehimen na bumabagsak sa ating harapan. Pagkatapos ng pag-atake ng Amerika at Israel na lumipol sa malaking bahagi ng pamunuan ng Iran, gumanti ang Iran sa pag-atake sa ilang US military base. Sabi ng US, "Nakita namin ang pag-atake ninyo sa aming base at gagantihan namin ito sa pamamagitan ng pagwasak ng buong hukbong dagat ninyo." Lumipad ang mga Tomahawk ng US sa isang operasyon na lubos na nagpabagsak sa anumang estratehiya ng hukbong dagat ng Iran at kitang-kita naman sa resulta. Nawala sa Iran ang 11 sa kanilang mga barkong pandigma, kasama ng ilan sa kanilang mga submarinong pandigma. At nagpakawala ang US ng isang matinding alon ng lakas militar na nagsisilbing paalala sa bumabagsak na rehimen ng Iran, na kung sakaling kailangan pa nila ng paalala, na anumang subukan ng Iran ay sasalubungin lamang ng mas malaki at mas mapaminsalang tugon mula sa US. Sa loob ng ilang minuto, ipapaliwanag namin kung paano naparalisa ng US ang buong hukbong dagat ng Iran sa loob lamang ng 48 oras. Bago natin gawin yon, silipin muna natin ng mas malalim ang mga resulta. Maaari nating ibuo dito sa 7 salita. Wala ng barko sa Gulpo ng Oman. Ayon sa US Central Command, CENTCOM, ipinost nila sa X ang paliwanag sa kanilang nagawa sa loob ng 2 araw. 2 araw na ang nakalipas, may 11 barko ang Iran sa Gulpo ng Oman. Ngayon, wala na silang barko. 10 taon nang ginugulo at inaatake ng rehimen ng Iran ang mga internasyonal na barko sa Gulpo ng Oman. Ngunit ayon sa CENTCOM, tapos na ang panahong yon. May pahiwatig dito kung bakit tinarget ng US ang hukbong dagat ng Iran. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero ang malaking balita ay, ilan sa pinakamahalagang barkong pandigma ng Iran ay nawala agad ilang araw. Mula simula ng labanan, agad pinahina ang lakas pandagat ng Iran. Hindi natin kailang agad paniwalaan ng CENTCOM. May mga satellite photos na nagpapakita ng laki ng pinsalang dulot ng pag-atake ng Amerika. Nawasak ang Iris Makran, unang forward base na barko ng Iran matapos tamaan habang nakadong sa Bandar Abbas ayon sa Naval News. Ibig sabihin, winasak ng US ang dating oil tanker na ginawang military vessel na kayang suportahan ng helicopter operations. Sa bigat na 120,000 tonelad, ang Iris Makran ay kabilang sa pinakamalalaking barko sa gitnang silangan. Ngayon, ipinapakita ng mga satellite photograph na may mga sunog sa kinatatayo nito at usok na lumalabas mula sa gitnang bahagi ng barkong pandigma. Isang Jamaran-class corvette na nakadaong sa pier sa Chabahar ay winasak, armado ng anti-ship at surface-to-air missile at torpedo. Dapat sana'y sentro ng estratehiyang pandagat ng Iran ang ganitong barko. 6 ang meron sila at isa ngayon ay naipit sa Konarak Naval Base na may usok na lumalabas. Patuloy pa ang listahan. Ayon sa The Telegraph, satellite images ng Planet Labs ay nagpakita ng rehiyon ng Bandar Abbas kung saan may 11 barkong pandigma ng Iran na nakadaw noong Pebrero 22. Pero ngayon, natatakpan na ito ng makapal na usok dahil sa pambobomba ng Amerika. Sa mga larawang ibinahagi ng The Telegraph, makikita ang labi ng Iris Makran. Pinakamalaking tinamaan ang pinakamahusay na barkong pandigma ng Iran, ang Iris Shahid Baghari. Ang Iris Shahid Baghari, ang pinakamalapit sa isang aircraft carrier na mayroon ng Iran, ang sentro ng mobile drone threat nila. Tinukoy ng WION bilang mothership. Ginamit ito ng Iran sa paglulunsad ng drone laban sa US bases at mga bansa sa Gulpo, mula simula ng kampanya ng US laban sa Iran. Tulad ng Iris Makran, dating komersyal na barko rin ang Iris Shahid Baghari na ginawang warship ng Iran, kaya posibleng hindi natutugunan ng Navy ng Iran ang pangangailangan ng rehimen nila. Sa nakalipas na 48 oras nakita natin ang epekto ng mga sandatang pandigma sa mga komersyal na barkong ginawang pandigma. Sabi ng UK Defense Journal, kayang maglunsad at maglapag ng helicopter ang Iris Shahid Baghari, kaya mas malaking banta ito kaysa sa simpleng drone. Pero ngayon, wala na ito. Ayon kay Copy Army Riley, ito raw ang unang aircraft carrier na napalubog mula ikalawang digmaang pandigdig sa ulat niya sa pag-atake ng US sa mga kagamitang pandagat ng Iran. Malayo ito kung ikukumpara ang Iris Shahid Baghari sa US carrier tulad ng USS Abraham Lincoln
na mahalaga sa kwentong ito. Kabilang ang barkong pandigma sa pinakamahusay ng Iran. Kaya masakit ang pagkawala nito dahil malaking dagok ito sa estratehiya ng bansa na magpalipad ng drone laban sa mga base at barko ng Amerika. Nagulat ang rehime ng Iran. Iniisip kung paano palalala sa 48 oras ng pagkawasak na dulot ng US. Akala nila hindi nalalala, ngunit nangyari pa rin. Ipinaliwanag ng The Telegraph sa kanilang ulat na halos nawasak na rin ng puwersa ng US ang punong himpilan ng Iranian Naval Fleet sa pantalan ng Bandar Abbas. Habang si Ali Shamkhani, isang admiral sa Elite Revolutionary Guard Corps ng Iran o IRGC, ay napatay sa isang airstrike ng Israel. Ibig sabihin, wala na ang fleet ng Iran sa Gulf of Oman. Nasira na ang punong himpilan ng Navy nila at namatay pang isa sa pinakamataas nilang admiral. Hindi lang ito masama para sa Iran, kundi makasaysayan pa. Maraming Iranian na mga may edad na ang makakaranas ng deja vu dahil naranasan na ng Iran noon ang walang magawa habang pinaparalisa ng US ang kanilang hukbong dagat. Para itong Operation Praying Mantis. Pero may malaking kaibahan na ipapaliwanag namin kung mananatili kayo. Nung huling bahagi ng dekada 70 hanggang dekada 80, naging ugali ng Iran ang umatake sa US. Noong 1979, dinakip ng mga revolusyonaryong Iranian ang 52 Amerikano at ginawang bihag sa loob ng 444 na araw. Nagsagawa ang US ng Desert One Rescue Mission, pero nabigo ito ng husto at namatay ang 8 US service members. Noong 1983, isang Iranian suicide bomber ang pumatay sa 200 at 41 US Marines at mandaragat sa Beirut. Pagkaraan ng 4 na taon, muling napahiya ang US sa gitnang silangan. Nangatakihin ng Iraqi jet ang USS Stark na ikinasawi ng 37 US mandaragat. Dumating ang Abril 18, 1988. Inilunsad ang Operasyon Praying Mantis. Sa loob ng ilang oras, winasak ng US ang 2 plataporma ng langis, isang missile boat, 2 frigate, at 3 armadong speedboat ng Iran. Sa ilang oras, kalahati ng hukbong dagat ng Iran ay napinsala, pinakamalalang dagok sa kanilang hukbong dagat mula pa nung unang Imperyong Persiano, mahigit 2,500 taon na ang nakalipas. Pansinin ang salitang noon. Mas magahan ang Operation Praying Mantis kaysa sa nangyari ngayon sa hukbong dagat ng Iran. Ngayon, narito ang twist. Ang mas matatandang Iranian ay makakaramdam ng deja vu at magtatanong kung paano ito nangyari. Matagal niyang naghanda ang Iran para sa ganitong laban-laban sa Estados Unidos. Mula Operation Praying Mantis pa lang. Ang araw na yon ang nagbunsod ng malaking pagbabago sa doktrina ng hukbong dagat ng Iran para hindi na maulit ang kahihiyan noong dekada 80. Plano nilang dagsayan ng mga barko ng Amerika gamit ang maraming mabilis na fast attack boats ayon kay Copy Army. Dagdag pa niya, magpapaputok rin sila ng anti-ship missile mula sa lupa laban sa US. Mayroon silang buong estratehiya ng paggamit ng kanilang mga submarino para tambangan ang mga barko ng US. Alam nilang di nila matatalo ang US sa lakas pandagat. Kaya gumawa ang Iran ng layered at asymmetric na estratehiya gamit ang mabilis nilang pag-atake. Ang mga bangka ay palihim na pumapasok at lumalabas sa abot ng distansya, nagpapakawala ng mga putok habang dumadaan. Tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng submarino at misil ng Iran sa anumang ipadala ng US papunta sa Iran. Hindi natupad ang plano ng Iran dahil ibang aksyon ng US. Kahit matagal nang naghahanda ang Iran para sa ataking gaya ng Operation Praying Mantis. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Linggo-linggo namin ito ipinaliliwanag. Ang pamunahing problema ng Iran sa 48 oras na biglaang pag-atake ng Amerika ay hindi nila inasahan ang mga taktika ng US. Hindi epektibo ang pandagat na doktrinang ginawa noong dekada 90 laban sa banta na sumira sa Navy ng Iran noong huling bahagi ng dekada 80. Inihanda ng Iran ang sarili para sa isang labanan ng barko laban sa barko kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang kanilang mga mabilis na bangka na magpakitang gilas. Akala ng rehimeng Iran na kayang ikulo ng Navy ng Iran ang mas malalaking barko ng US sa makikitid na tubig, gaya ng Strait of Hormuz, na tatalakayin pa natin. Kapag naipit sa mga tubig na yon, magiging madaling target ang mga barko ng Amerika para sa mga misail na ilulunsad mula sa mabilis na bangka, pati na rin sa mga torpedong ipapaputok ng mga submarino at mga drone na ilulunsad mula sa pansamantalang aircraft carrier ng Iran. Pero pagsapit ng 2026, alam na ng US kung anong gagawin ng Iran. Ang tuloy-tuloy na pagbabantay gamit ang mga drone na sinamahan pa ng iba pang uri ng intelligence ay nagbigay daan para malaman ng US kung nasaan ang mga bangka ng Iran sa lahat ng oras.
Hindi makalapit ang mga barkong pandigma ng Iran sa US sa Persian Gulf dahil sa pag-unlad ng teknolohiyang militar na ikinagulat ng Iran mula dekada 90. Umunlad na rin ang estratehe ng Amerika. Sa huli, parang nagdala lang ng kutsilyo ang Iran sa barilan at sinabi ng US na hindi sila makikipaglaro sa mabilisang bangka. Simple at napakapaminsala ang estratehiya ng Amerika. Wasakin ang armado ng Iran gamit ang Tomahawk missile mula malayong distansya para hindi makaalis ng pantala ng estratehiya ng hukbong dagat nila. Gumamit ang US ng anti-ship missile na inaasahan ng Iran noong Operation Praying Mantis. Noong 2026 bilang bahagi ng Operation Epic Fury, pinakawalan ng US ang Tomahawk cruise missile laban sa hukbong dagat ng Iran. Mas mahaba ang standoff range ng mga missile kaysa inaasahan ng Iran. Kaya hindi kailanman nalapit sa abot ng mga barko ng Iran ang mga barko at plataporma mang ginamit ng US. Ang Iris Makran ay nabiktima ng estratehiyang ito habang sunod-sunod na tumama ang Tomahawk missile mula daan-daang milya sa barko. At sa sobrang bilis ng sunod-sunod na pag-atake, kahit anong depensa ang inilagay ng Iran sa barko, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapigilan ang pinakawala ng US. Malamang na idilunsad ang mga Tomahawk mula sa Ali Berg-class destroyer na inaasahan ng Iran na sasalubungin ng kanilang mabilis na bangka. Dahil sa 1,600 kilometro o 1,000 milyang abot, ang mga misay lang ang nakita ng mga barkong pandigma ng Iran bago sila nawasak. Hinihintay ng Iran ang barkong pandigma ng Amerika upang magpatupad ng kanilang doktrinang pandagat. Ang nakuha nila ay isang dagsa ng makapangyarihang mga misail at ang lumulubog na hukbong dagat ng Iran ay hindi man lang nakita ang mga barkong nagpaputok ng mga iyon. May kasunod pa raw. Sa pagsusuri ni Max Afterburner tungkol sa 48 oras ng matinding galit ng Amerika, sinabi niyang parang pincushion na lang ang hukbong dagat ng Iran. Tinatamaan ng Tomahawk missile at F-35 na may JDAM bombs para sa mas tiyak na paglilinis. Matalinong estratehiya ng US, ito. Nilinlang ang Iran sa pag-atake sa mga barkong pandigma nito mula malayo. Nang magulo ang mga barkong iyon, lumapit ang US ng husto sa hindi inaasahang paraan ng Iran. Hindi ito labanan sa dagat, kundi demolisyon ng puwersang ginawa para labanan ng isang uri ng banta na hindi kailanman binalak ipakita ng US. Dahil dito, winasak ng Amerika ang lahat ng taktika ng Iran sa loob ng 48 oras. Ayon sa US Naval Institute o USNI, matagal lang inihanda ng US ang sarili sa mga taktika ng Iran sa dagat. Kaya nagawa nitong magsagawa ng mapanirang kampanya laban sa hukbong dagat ng Iran. Ipinagyabang ng Iran ang kanilang asymmetric na puwersa pandagat tulad ng mga misil, maliliit na submarino, minang pandagat at anti-ship missile battery para isara ang Strait of Hormuz nitong mga nakaraang taon. Handa ang puwersang pandagat ng Amerika sa rehiyon laban sa swarm, kabilang ang Seahawk helicopter na may Hellfire missiles sa Abraham Lincoln ayon sa USNI. Ang pagbanggit sa Strait of Hormuz ay nagbabalik sa atin sa nabanggit natin tungkol sa estratehiya ng Iran na pigilan ng mga barkong pandigma ng US at kung bakit ito nabigo para sa kanilang rehimen. Gayunpaman, ang nakikita natin na yon ay maaring hindi ang inakala ninyo. Sa unang tingin, ang matinding pag-atake ng Amerika gamit ang Tomahawk Fury ay tila tungkol sa pagsira sa Iran mula sa pananaw ng militar. Hindi ganon o hindi lubusan, ayon kay Dr. Andreas Bem, eksperto sa gitnang silangan sa Universidad ng St. Gallen, Switzerland. Sabi ni Bem sa Telegraph, kung ikukumpara ang kanilang Navy sa malaki at magandang armada ni Donald Trump, parang duwende ito. Dagdag niya, pinahina ito ng mga parusa at luma ng kagamitan. Sa Air Force naman, halimbawa, halos lahat ng eroplano ay gawa sa Amerika at mula pa nung panahon ng Shah, kaya luma na talaga. Sa madaling salita, malayo ang Iran sa ipinapakita nitong lakas, mapa-Navy man o sa impapawid. Hindi talaga layunin ng Amerika na pahinain ng militar ng Iran dahil hindi naman ito naging banta sa kanila mula pa noon. Ang totoong layunin ng 48 oras na pag-atake ng Amerika ay tiyakin na muling mabubuksan agad ang Strait of Hormuz matapos subukang isara ito ng Iran kasunod ng unang mga oras ng Operation Epic Fury. Dapat manatiling bukas ang strait na yon para sa Amerika at sa karamihan ng iba pang bansa sa mundo. At ang dahilan dito ay dahil ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta ng transportasyon. Ayon kay Bohem, maring hindi malaking banta sa Amerika ang puwersa ng Iran. Kaya nilang mag-asymmetric warfare gaya sa Strait of Hormuz na nagdulot ng matinding pagtaas ng insurance at pag-iwas ng mga kumpanya sa pagpapadala ng barko roon. Sa usapin ng krudong langis, iniulat ng The Guardian
na halos 20% ng lahat ng padala ng krudong langis ay kailangang dumaan sa Strait of Hormuz sa isang punto. 12.5% ng langis na ginagamit sa mga bansa sa kontinente ng Amerika ay dumadaan sa strait. Mas maliit kumpara sa 45.7% ng langis na natatanggap ng China mula sa mga tanker sa Strait of Hormuz. Ang isang daan ng tubig na ito ay isang multi-bilyong dollar na industriya at sinusubukan ng Iran na samantalahin ang katotohanan yon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang hukbong dagat upang gamitin ang nag-iisang sandata nila sa buong sigalot na ito. Si Ibrahim Jabari, mataas na tagapayo ng Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ay nagdeklarang sarado ang strait noong Marso 2. Kung may sinumang magtatangkang dumaan, ang mga bayani ng Revolutionary Guard at ng regular na hukbong dagat ay susunugin ang mga barkong iyon. Sinabi ni Jabari na magsisimula ng atakihin ng Iran ang mga oil pipeline at maaaring umabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis. Malinaw na pagpapasikat lang ito. Pero may bahid ng katotohanan ang mga pahayag na ito. Lalo na't kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz. Gayunpaman, kailangan pa rin ng mga barkong pandigma para mapanatili ang kontrol kahit mabilis ang bangka lang ang gamit ng Iran. Inalis na ng Estados Unidos ang mga barkong yon sa eksena. Gayunpaman, naging matagumpay pa din ang mga pagtatangka ng Iran na harangin ang Strait of Hormuz hanggang sa puntong ito. Ayon kay Copy Army, kahit may mga barkong pinapatay ang kanilang transponder at pilit dumadaan, 80% pa rin ang ibinaba ng dumaraan sa kipot. Ayon kay Copy Army, ito ang pinakamalaking alas nila sa geopolitics para magdulot ng matinding pinsala sa pandaigdigang merkado. Sa pagtanggal ng alas na yon, inalis ng US ang huling pag-asa ng Iran na manalo sa digmaan. Hindi mo malalaman yan kung mga propagandista ng Iran lang pinapakinggan mo. Ipinagyabang ng mga propagandista ng Iran na binomba nila ng ballistic missiles ang USS Abraham Lincoln. Ngunit agad itong itinanggi ng US at naglabas ng litrato ng operational pa rin na aircraft carrier. Nagpakawala ang Iran ng 400 missiles at 1,000 drones laban sa mga bansa sa Gulpo gaya ng Qatar at UAE. Pero ayon kay Copy Army, mas mababa pa rin ang bilang na ito kumpara sa inilunsad ng Iran matapos ang Operation Midnight Hammer nung taginit ng 2025 nang winasak ng US at Israel ang nuclear infrastructure ng Iran. Parang ramdaman natin na ito ng huling hininga ng rehimen na nagpapakita pa ng kapangyarihan kahit bumabagsak na ang lahat ng itinayo nila. Hindi gumana ang doktrina ng pandagat ng Iran. Sa totoo lang, sobrang kapalpakan ng doktrina ng pandagat ng Iran na hindi man lang nila naisip na maaring gumamit ang US ng iba pang sandata bukod sa anti-ship missiles para atakihin ang kanilang hukbong dagat. Nang baguhin ng US ang isang bahagi ng estratehiya na inaasahan ng Iran, agad na napulbos ang mga barkong pandigma ng Iran. At para lalong lumala ang sitwasyon para sa Iran, nagsisimula pa lang ang US. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, na humarap sa mga reporter noong ika-2 ng Marso, mas matindi pa ang darating sa Iran kaysa sa nararanasan nila ngayon. Ayon kay Rubio, paparating pa ang pinakamabigat na dagok mula sa militar ng US na gumawa ng mga hakbang para wasakin ang agarang banta ng Iran. Ngayon, lumalawak ang labanan sa gitnang silangan habang umaatake ang mga proxy ng Iran gaya ng mga Houthi. Pero para sa Iran, napinsala na ang hukbong dagat na inaasahang mas manlalaban pa sana. Akala nila ay kabisado na nila ang galaw ng US. Sa 48 oras, winasak ng US ang doktrina ng hukbong dagat ng Iran at malapit nang alisin ang isa sa mga sandatang pangpresyo nito. At sa kaibuturan ng Moscow, may isang lalaki na masusing nagmamasid sa lahat na nangyayari, habang lalo siyang nababahala. Alam ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na ang pagbagsak ng rehimen ng Iran ay magdudulot ng masamang epekto para sa Russia. At para malaman kung bakit, panoorin ninyo ang aming video kung saan tatalakayin namin kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng US at Iran at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Russia. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi ninyo mamiss ang anumang ipopost namin. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.